utang muna. Oo nga. Kaya pasensya muna sa mga empleyado. Ha? Eto, tama-tama. Uriratin natin yung mga issue yan. At busisin din natin ang bigyan pansin ang issue ng sistema ng pagpapasweldo sa mga empleyado ng Taguig City. At panoorin din natin ang report ng ating katotong Hermie Catig ukol dun sa nakaraan nating tawag pansin noong nakaraang Sabado. Nagpadala na raw ang Department of Health ng official noon upang mag-lecture ukol sa pag-iwas sa dengue at ang pagpapatayo ng bagong ospital na siguradong makakatulong sa mga mamamayan dyan sa Barangay Santo Niño sa Taguig City. Panoorin natin ang special report ng ating katotong Hermie Catig sa ating Tawag Pansin. DZRH Tawag Pansin. Paglalahad ng mga isyung may kalabuan, paglilinaw ng mga kontrobersyal na issue, paalala sa mga opisyales ng pamahalaan, pagsisiwalat ng mga anomalya sa ating lipunan. DZRH Tawag Pansin. Isa na namang mabilis na aksyon ang naganap makaraang mapanood sa programang ito ang tungkol sa pagkalat ng sakit na dengue. Katunayan, agad na tumalim ang City Health Office ng lungsod ng Taguig nang manawagan tayo sa kanila na kung maaari ay huwag lamang sa mga public schools sila magturo kung anong uri ng lamok ang nagdadala ng sakit na dengue at kung paano maiiwasan ang nagkamamatay na sakit na ito. Personal na nagtungo sa Santo Niño Catholic School sa Barangay Signal si Dr. Maria Natividad Munsod at nagbigay ng lecture sa mga magulang, mga guro at mga mag-aaral ng naturang paaralan kung anong uri ng lamok ang nagtataglay ng virus na dengue. Itinuro rin ng butihing Dengue Prevention Coordinator ng City Health Office ng lungsod ng Taguig ang wastong pamamaraan upang maiwasan natin ang nakamamatay na sakit na ito. Samantala, noong araw ng Huwebes, Oktubre 28 ng taong kasalukuyan, ay formal na pinasinayaan ni na Mayor Laarni Lani Cayetano at ng kanyang kabiyak na si Senator Alan Peter Cayetano ang bagong gusali ng Taguig Pateros District Hospital upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Nagkataong ika-40 kaarawan ng masipag na Senador Alan Peter Cayetano, kaya pagkatapos ng blessing ng gusali at ribbon cutting ay agad silang nagpakain sa mga pasyente at sa mga bisitang dumalo sa naturang okasyon. Sinagot rin ng Senador ang hospital bills ng 8 pasyente noong araw na yun na umaabot sa humigit kumulang sa 50,000 pesos. Sa kanilang mga pahayag, nangako ang mag-asawa na magbibigay sila ng malaking pondo para sa mga gamot at iba pang pangangailangan ng naturang hospital. Maging ang kapatid ni Senator Cayetano na si Senator Pia Cayetano na bagamat wala sa naturang okasyon ay nagpaabot rin ng kanyang pangako na magbibigay rin siya ng kanyang pondo sa nabanggit na hospital. Pinasinungalingan naman ng butihing Mayor Lani Cayetano ang isyu ng kanyang mga kritiko na di umano ay pababayaan niya ang mga kawani ng hospital. Katunayan, ipinangako ng batang-batang mayor ng lungsod ng Taguig na dadagdagan pa niya ang sweldo ng mga kawani. Ang hiling lamang niya ay sikapin po natin na maglingkod ng tapat at may pasensya sa ating mga kababayan. Tandaan po natin, hindi naman ho sila tatakbo sa ospital nito kung may mapupuntahan silang iba. Hindi naman po sila magtsatsaga na pipila kung kaya po nilang pumunta sa mga premyadong ospital. Samantala, nang dalawin natin ang City Hall ng Taguig, hindi po ito pag-aaklas ng mga kawani kundi isang malaki at mahabang pila para kumuha ng sahod. Yes, sabay-sabay silang pinasasahod kaya nagkabuhol-buhol ang mga tao. Nang tanungin namin ang ilan, sinabi nila na ganito raw talaga rito tuwing araw ng sahod. Palagi nilang nagkakagulo. May nagsabi naman na hindi naman daw ganito tuwing sahod. Ngayon lang daw kasi nagkasabay-sabay sa pagkuha ng sahod dahil nagkataong araw ng Biyernes at kailangan nilang makasahod bilang paghahanda sa nalalapit na undas. Ito po si Hermie Catig para sa Tawag Pansin ng Abot Kamay sa DZRH Nationwide. DZRH Tawag Pansin. DZRH Tawag Pansin.
Maraming salamat, Hermie Katig, sa iyong tawag pansin. At kung meron kayong napapansing kakaiba sa inyong kapaligiran, mga katoto at bebe na kailangan ng pansin ng mga kinaukulan, makipag-ugnayan na po sa ating programang Abot Kamay dito po sa DZRH para itawag pansinan natin yan. Simulan natin sa ating sarili ang pagbabago, tulungan natin ang ating bayan, makialam sa inyong mundong ginagalawan. Isa pa palang mainit na issue, babes. Itong katatapos lamang na barangay at SK elections, hindi natin masasabing tahimik at 100% na naging maayos ang pagdaraos nito dahil marami ang naging aberya. Katulad na lamang ng nabalitaan nating mga nawawalang election returns at certificate of canvass sa dalawang barangay dyan sa AM Signal Village sa Taguig City simula nung matapos ng bilangan noong October 25 ng gabi. Ano ba ang nangyari doon? So panuorin natin ang special report ni mismong Katotong Bing Formento sa segment pa rin ng Tawag Pansin. DZRH Tawag Pansin. Paglalahad ng mga isyung may kalabuan, paglilinaw ng mga kontrobersyal na issue, paalala sa mga opisyales ng pamahalaan, pagsisiwalat ng mga anomalya sa ating lipunan. DZRH Tawag Pansin. Sino ang culprit sa pagkawala ng mga COC at ER ng dalawang barangay sa aming reservation sa Taguig City? Ito ang malaking katanungan sa mga residente ng dalawang barangay sa Taguig City. Ito ay aming binusisi matapos na ipaabot sa ating himpilan ang reklamo ng mga concerned citizen ng Central Signal Village, partikular sa nangyaring bilangan sa EM Signal Village National High School na nagkaroon ng patay-sinding ilaw daw nung gabi ng panahon ng canvassing na may 18,000 botante. 5 ang naglalabang kandidato, subalit 2 pangalan ang matunog at lumilitaw sa nasabing labanan. Ito ay sina June Dueñas at Sunny De Villar. Ilan sa mga supporters na De Villar naman ang nakatutok sa tanggapan ng COMELEC sa Taguig City at dismayado sapagkat hindi pa nila malaman kung nasaan ang election returns at COC. Yung Barangay Central Signal po, hanggang ngayon po, hindi pa dumadating yung COC at saka ER. So, ang election po nung Monday. So, Friday, hanggang ngayon, Friday na po, hanggang ngayon, hindi pa po dumadating sa City Hall, sa Comelec, yung mga ER at saka COC po. Malabo naman ang sagot na aming nakuha sa AM Signal Village National High School na tinuho namin at nakausap ang security guard na si Sunny Caino na nagsabing wala ang principal na si Eleanor Abisado, ang lumalabas na chairman ng Board of Canvasser. Pinuntahan din namin ang tanggapan ni Atty. Felton Sadang sa mismong Taguig City Hall, ang sinasabing COMELEC official na nakakasakop sa nasabing barangay sa Central Signal Village upang hinga ng kasagutan sa mga katanungan ng mga residente na humihingi ng report ng certification of canvas, statement of votes at election returns. Sa City Hall ay may isang empleyada ang nagpaunlak na sagutin ang aming tanong kung nasaan ang mga election returns ng isang barangay sa Central Signal Village. Sinagot ito ni Miss Gloria Bondok. 2 barangay lang ang hindi pa nakakating na siya. Ano po yung, pakiulit po yung mga barangay na hindi pa dumarating dito? Central po. Central Signal po, tsaka North Signal. Yun po. Oh. Tapos yung mga taga-Central, yun po yung nagre-reklamo kahapon. Ang sabi po ni attorney, gumawa muna sila ng narrative report para noon, by that report kami mag-a-action na magagawa kami certification na hindi pa ho namin nare-receive. Pwede po malaman ang pangalan niyo, ma'am? Gloria po, Gloria Bondok. Bali po, makukuha nyo po yung pinaka talagang detalye po nung ng report. Dito po kay Mr. Teodoro Cruz kasi siya po yung in-charge namin dun sa pagre-retrieve po ng lahat ng gusto niyo ba samahan ko kayo doon? Sinamahan nga kami ni Gloria Bundok sa tanggapan ni Teodoro Cruz, ang head secretariat ng COMELEC sa lungsod ng Taguig. Ano ho nangyari sa COC daw po ER ng Central? Meron nagpunta dito kahapon, no? Nag-inquire nga tungkol doon sa Central Signal Village. Nasa ngayon nga, humingi sila sa akin ng certification kung natanggap na namin yung election returns, yung certificate of canvass, statement of votes, tsaka minutes ng canvassing. As of to date, wala pa kaming natatanggap. Biyernes na po ngayon. Biyernes na ngayon. Actually, dalawang barangay signal yan. So far, wala pa. So, anong hakbang gagawin niyo ngayon? Well, actually, dapat yan. Sabi nga kahapon, dapat i-refer nila sa COMELEC para COMELEC mag-follow up dun sa dalawang barangay. Kasi ang pagkakaalam ko, tapos na yung bilangan. Hindi ko lang alam kung na-proclaim na, no? Pero so far, wala pa kami nare-receive na
documents sa kanila. Sino po dapat magbigay sa inyo ng mga dokumento? Usually yung ano dyan, yung chairman ng Board of Canvassers. Sino po ang chairman ng Board of Canvassers? Principal siguro ng principal. Sir Paul, pwede mo kung buong pangalan ninyo? Teodoro S. Cruz. DZRH, Tawag Pansin. Maraming mga malalabong isyu sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH, Tawag Pansin. Sa palatuntunang abot kamay sa DZRH ni Nakatotong Big Formento at Bigs ng Bayan, Karen Oyong. DZRH, Tawag Pansin. Grabe, babes. Nasaan kaya? Missing in action. Hindi kaya naiagos na yun sa Manila Bay? Naiagos. Kumusta naman kaya naging takbo ng barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa ibang bahagi ng Pilipinas? Ha? Partikular sa Visayas. Alam mo, pakinggan natin ang special report ni Corporal Mark Agbat ng 8th Infantry Division ng Philippine Army dyan sa lalawigan ng Samar at Leyte. Naging matagumpay sa pangkalahatan ang